Nitong mga nakaraang araw, may umikot na isang pampublikong liham online at ito'y para sa Korte Suprema ng Pilipinas. So, sa pagsusuring ito, alamin natin kung ano ba talaga ang nasa likod ng sulat na to. Titingnan natin yung mga legal na petisyon at may isa pang seryosong issue dito na baka hindi pa alam ng marami. Okay, dito tayo magsimula. Ito yung liham na ang nakapirma raw ay ang The Filipino People. Ang panawagan, umaksyon na ang Korte Suprema sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ang laking tanong, di ba? Sapat na ba talaga ang isang sulat para mapakilas ang hustisya? At ano ba talaga yung laman ng hiling nila? Okay, so malinaw yung mga hinihiling nila sa sulat. Unang-una, desisyonan na raw ng korte yung 4 na petisyon. Pangalawa, i-declare na walang bisa yung mga aksyon ng gobyerno na labag daw sa tamang proseso. Pangatlo, basically, panindigan ng Korte Suprema yung kapangyarihan niya at yung pang-4, ito siguro yung pinakamabigat, ibalik daw sa bansa si dating Pangulong Duterte. Maganda pakinggan yung mga panawagan, no? Pero syempre, dapat nakatungtong yan sa mga tunay na kasong isinampa talaga sa Korte Suprema. So, silipin natin ngayon kung ano-ano ba itong mga legal na kasong ito na siyang pundasyon ng buong kampanya. Ayan. So, kung titingnan nyo, may 4 na GR number. Pero ang mas interesting dito ay kung sino yung mga petitioner. Yung pamilya mismo ng dating Pangulo, sina Sebastian, Veronica at Paolo Duterte. Dalawa sa mga yan, mapapansin nyo, ay petition for writ of habeas corpus. At ayon sa korte, pinagsama-sama na nila tong mga kaso para, sabay-sabay na lang dinggin at mapabilis yung proseso. So teka muna, ano nga ba itong writ of habeas corpus? Sa simple at medyo dramatiko nating salita, para yang utos na ilabas ang katawan. Ginagamit to para pilitin ng isang ahensya, for example, ang pulis, na iharap sa korte yung isang taong dinitain nila para malaman kung legal ba o hindi ang pagkakakulong sa kanya. Ito mismo yung hinihiling ng pamilya Duterte para sa dating Pangulo. Pero syempre, may sagot ang gobyerno. Sabi nila, wait a minute, yung mga petisyon daw, moot and academic na. Ibig sabihin, wala nang saysay pag-usapan. Bakit? Kasi wala na raw sa kamay ng gobyerno ng Pilipinas ang dating Pangulo. Nasa kustodya na siya ng International Criminal Court. So ang tanong nila, paano namin mailalabas ang isang taong wala naman sa poder namin? Make sense, di ba? At dito, nagiging mas komplikado ang lahat. Mula sa mga kaso sa korte, balik tayo dun sa signature campaign, kasi kahit na may sinusuportahan itong mga totoong kaso, yung mismong paraan ba ng pangangalap ng pirma ay valid sa mata ng batas? Mukhang may mga seryosong butas eh. Ito na yung malaking problema. Ang claim ng kampanya, ito ay mula sa The Filipino People. Pero sa batas, yung The Filipino People, hindi yan isang entity na pwedeng magsampa ng kaso. Kailangan may specific na tao, may legal standing ika nga. At isa pa, may mga dati ng desisyon ng Korte Suprema na binabasura ang mga petisyon kung saan yung mga pumirma hindi pala nila alam o hindi na ipaliwanag sa kanila ng buo kung ano yung pinipirmahan nila. Delikado yon. So ano ang bottom line? Dahil sa mga legal na kapalpakan na to, may malaking posibilidad na ang buong signature campaign, kahit gaano pa karami ang pumirma, ay pwedeng i-dismiss o ipawalang bisa lang ng Korte Suprema. Sayang lang yung effort. Pero, teka, may mas malalim at, honestly, mas nakakababahala pang anggulo rito. Kasi lumalabas na may mga ulat na di umano yung mga bata ang isinasama, kinukuhanan pa ng video para sa signature campaign na ito. At dito, hindi na to simpleng legal technicality lang. Pumapasok na tayo sa teritoryo ng posibleng krimen. Tingnan natin yung Republic Act 7610 o yung Child Abuse Law. May 3 posibleng violation dito. Una, yung paghamak sa dignidad ng bata. Pangalawa, yung paggamit sa kanila sa video for political gain, pwedeng ituring na exploitation yan. At pangatlo, kung isinali sila gamit ang panlinlang, halimbawa, hindi sinabi yung totoong purpose ng campaign, sobrang seryosong offense niyan. At hindi ito biro. Kung mapatunayan ang mga paglabag na yan sa ilalim ng RA 7610, ang parusa, 6 hanggang 8 taong pagkakakulong. Ganon kabigat tinitingnan ng batas natin ang proteksyon para sa mga bata. Okay, so para i-summarize, ito yung mga panganib na hinaharap ng mga organizer ng kampanya. Number 1, pwedeng makasuhan at makulong for child abuse. Number 2, yung petisyon nila pwedeng mabasura dahil sa panlilinlang. At number 3, pwede itong madismiss outright dahil wala namang tamang petitioner. 3 mabibigat na legal na problema yan. So ngayong alam na natin yung mga problema,
Ano naman ang solusyon? Paano kung ikaw mismo may nakita kang ganitong klaseng aktibidad at gusto mong may gawin? Well, may mga tamang ahensya para dyan. Ito yung mga official channels. Pwedeng tumawag sa DSWD Makabata Helpline. Kung online nangyari, may video o picture sa PNP Anti-Cybercrime Group yan. Kung kailangan ng mas malalim na investigation, NBI. At syempre, pwede ka ring mangsimula sa pinakamalapit sa'yo, yung Barangay Council for the Protection of Children o BPC sa inyong barangay. Ang importante, alam nating may magagawa tayo. At sa huli, babalik tayo sa sinasabi mismo ng liham. Ang panawagan nila ay para sa rule of law, pananaig ng batas kung saan lahat ay pantay-pantay. Ang ironic lang, di ba? Yung mismong prinsipyong yan ang posibleng maging dahilan kung bakit yung kampanya nila mismo ay haharap sa mga seryosong legal na tanong. At dito tayo magtatapos. Nagiiwan ito sa ating lahat ng isang napakahalagang tanong. Sa kagustuhan nating makamit ang hustisya para sa isang tao, gaano tayo kaingat para hindi naman natin maapakan ang karapatan ng iba, lalo na yung mga pinaka-vulnerable, yung mga bata? Yan ang palaisipan na dapat nating pag-isipang mabuti.